Hello everyone! So this is Edmond Mindaros channel, isang content creator at gumagawa ng mga tutorials katulad ng PC, laptop troubleshootings, mobile device troubleshootings at marami pang ibang klaseng tutorials na sinishare ko dito sa aking channel. At kung bago ka lang sa aking YouTube channel, so please huwag mong kakalimutan mag-like, share at subscribe. I-click mo na rin yung bell notifications para ma-update ka sa aking mga bagong videos and tutorials. So sa video ito ay pag-uusapan natin on how to view commissions per item sold on Shopee affiliate programs, kung ilang days ba ang calculated items, and then kailan ba natin ma-receive ang ating payouts, ilang percent ba yung ating tax, and then yung commissions ni seller, and then yung Shopee, may commission din sila, and then saan ba mapupunta yung ating payout, so either sa ibang account ba or yung ating Shopee Pay. At kung bago ka lang na naka-join sa Shopee Affiliate Program or accepted ka dito, ang video ito ay makakatulong sa'yo as your guide. Kaya wag na nating patagalin at start na natin. So ang next step ay kailangan mo lang i-open yung Shopee apps mo. Kapag na-open mo na yan, so dito lang sa baba ay kailangan mo lang i-click dito yung midterm profile na makikita lang dito sa bottom right corner. And then once na-open mo na dito yung Shopee homepage profile mo, and then mag-scroll down ka lang, underneath lang dito sa more activities, kailangan mo lang i-click dito yung affiliate program. So ilalagay ko sa description box ang lahat ng mga affiliate program tutorials ko para mag-guide ka. And then i-click mo lang dito yung affiliate program. At once na-open mo na dito yung ating Shopee Affiliate Program settings, so dito lang sa baba ay kailangan mo lang i-click dito yung income, yung my $, itap mo lang yan. And then dito na sa my income, makikita mo na dito yung mga bill for commissions completed natin. So ang ilang days ba yung calculated items nila for 7 days? Within 7 days, makikita mo na dito kung anong items yung nasold, yung at din yung commissions mo. Ayan, so for example, titingnan na natin yung ating bill for commissions on July 28 to August 3. Titignan natin yan dito sa July 21 and July 27. So dito natin makikita yung kanyang breakdown. So dito yung amount na makikita mo dito sa right corner, yan na yung full amount na makukuha mo as sa payout. Ayan. So nakaltas na yan yung Shopee seller, yung seller commissions nakaltas na yan, yung Shopee apps nakaltas na rin yan yung kanyang commissions, and then yung ating expanded withholding tax nakaltas na rin yan. So makikita mo dito yung full amount, yan na yung mismo. And then kapag may nakita ka ditong naka-green na pending, ibig sabihin yan, ayan na yung susunod mong ma-payout. Kapag may nakita ka naman ditong pending na may asterisk, ibig sabihin ay kailangan mo yan i-acknowledge. So ilalagay ko sa description box yung aking mga tutorials kung paano rin mag-acknowledge ng receipt. Ayan. So for example, titingnan natin yung ating bill for commissions completed on July 28 to August 3. I-click lang natin dito yung bill for commissions completed from July 21 to 27. At makikita mo na dito yung full amount. And then, pwede mo naman ditong makita yung kanyang total breakdown. I-click mo lang dito yung receipt and then yung acknowledge. And i-click mo lang dito yung system generated receipt, yung makita mo dito na PDF dito lang sa left corner, itap mo lang yan. At makikita mo na dito yung total talaga na details, yung affiliate details. So from July 28 to August 3, ang total natin na commissions na payable ay 84 lang. And then nakakuha tayo dito ng validated Shopee commissions na 18.84. And then validated commissions naman natin na extra, nakakuha tayo ng 75.11. And then yung eligible commissions natin ay around 93.95. And nakaltasan na tayo dito ng expanded withholding tax kasi 10% yung no BIR. So dito guys, nung nag-apply kasi ako ng nag-apply ako dito sa affiliate programs is no BIR ako. So ibig sabihin pag no BIR, automatic yan, nakakaltasan ka na dito na 10% sa commissions mo. So nakalagay kasi yan doon sa kanilang terms and conditions. Right, so nakaltasan tayo dito ng 9.40. Ayan, so total lang makukuha natin is 84.55 within 7 days. So titignan naman natin yung kanyang conversions. So back lang tayo. And then, dito lang sa pinakauna makikita mo dito yung commissions income. So itap mo lang dito yung arrow na yan. And then dito na, nandito na yung seller commissions kung ilan yung napunta sa kanya. So 75 yung napunta sa kanya. Shopee commissions, 18 yung napunta sa kanya. And then yung ating eligible commissions, 93. And yung ating tax,
9.40. So total amount 84.25. Yung view conversions dito natin makikita kung anong items yung nasold natin within 7 days. And then kung ilan naman yung commissions natin dito. I-tap mo lang dito yung view conversions. And dito lahat yung items within 7 days na nakuha mo or na-sold mga kaibigan ng ating mga buyers. So, paano natin makita dito yung ating commissions? So, nandito na kaagad, makikita mo na dito yung commissions, itap mo lang yung per item. So, for example, ito yung view natin yung commissions, itap mo lang ganon. And makikita mo na dito kung ilan yung seller commissions na napunta. So, 8 pesos na punta sa kanya. And then yung Shopee commissions na may 2 pesos. And then yung total commissions mo ay 11 pesos lang. Ayan. So, ganito siya. And then, kapag naman naka-receive na tayo ng email ng receipt required for bills, ibig sabihin kailangan na natin yan i-acknowledge. So, ito yung sinasabi ko from July 28 to August 3. Ito na yung receipt required for bill. Kapag naka-receive ka ng ganito, kailangan mo na itong i-acknowledge para ma-process ka agad. Ayan, so kung ilang days ba bago tayo na-payout itong from July 28 to August 3, within 2 weeks guys. So na-receive natin yung ating payout. Ganito naman yung email na marireceive mo. Your commissions has been paid successfully. Ayan. So nandito yung exclusive date or validations periods from July 28 to August 3, 2 weeks talaga. So talagang matagal bago tayo makapag-payout dito. Ayan. So makita niyo naman dito na 2 weeks. And then, saan ba mapupunta yung ating commissions? Okay, so kapag naka-receive na tayo ng ating commissions payout, saan ba napupunta yung ating commissions? So mapupunta sa ating commissions dito lang sa ating Shopee Pay account, hindi sa CBanks. Okay? And then sa Shopee kasi nire-required niya na primary bank na gamitin natin ay CBanks kasi partnership sila. So mayroon naman doon yung secondary as optional. Pwede kang maglagay doon kahit anong bank mo. So sa akin kasi nung nag-apply ako, hindi ko na nilagyan yung secondary, yung primary lang. So nilagay ko doon is CBanks, yun lang talaga, primary. And then, ganun na, okay naman siya. Kasi once na nagkaroon ng problema yung Shopee Pay account mo, either sa CBanks ilalagay or yung ating secondary bank account. So, pwede kang maglagay naman din doon as optional mo. Kung gusto mong maglagay, pwede naman yan. Yan, so hindi ko lang alam ngayon kung paano na yung sistema ng bagong affiliate settings. So, nag-apply kasi ako, ilang buwan na yung nakakaraan, so baka may nabago na. So, ipalo mo lang doon kung ano yung nakalagay na dapat nating ipalo sa pag-apply natin ng Shopee Affiliate Program. Ipalo mo lang guys. Ayan, so dito mapupunta yung ating payout dito sa ating Shopee Pay account. And then dito naman, pwede mong i-transfer dito sa any e-wallet. So, either GCash, PMaya, sa CBanks, ayan. So, depende sa'yo kung saan mo ililipat yung ita-transfer yung Shopee Pay mo. Pwede mo naman ditong gamitin yung balance mo dito sa Shopee Pay pag bayad mo dito kapag nag-checkout ka. Ayan guys, so ganun lang po kasimple on paano natin ma-view yung ating commissions, kung ilan ba yung calculated items, kung ilang days ba, kung ilang weeks ba bago natin ma-receive yung ating payout. In hope na nakapagbigay ako ng konting kaalaman at guide tungkol sa Shopee Affiliate Programs tutorials. Thank you guys and see you in my next tutorials.